Isang botante ang nahulihan ng baril sa isinasagawang Bangsamoro plebiscite sa North Cotabato. Para sa update, uma-action live mula sa Mid-Sayap, North Cotabato si Jenny Dongon. Jenny, sino itong nahuli at bakit daw siya may dalang baril? Mayan Marga, papasok sana itong si Muhammad Kutok na miyembro ng Bangsamoro Islamic Forces ng MILF sa polling precinct sa Dungguan Elementary School dito sa Alyosa, North Cotabato nang maharang ng mga otoridad dahil nga may bitbit itong sling bag na may lamang homemade .38 revolver. Depensa ng sospek, wala siyang balak manggulo. Proteksyon niya lang anya ito para sa kanyang sarili. Naaresto o naalerto yung mga otoridad nang may magsumbong ng mga ilang botante na may ilang botanteng gustong pumasok sa mga polling precinct na may bitbit nga na armas. Dinala na siya sa Alyosan PNP para imbestigahan kung may kaugnayan ba ito sa BOL plebiscite. Narito ang pahayag ng sospek at ng PNP. Ba't may baril siya? Yung kapatid ko lang, dinalaan ko na yung baril. Oo. Bakit? Yung sinuntok niya ako. Pero alam mo ba na bawal magbitbit tapos papasok ka pa sa presinto? Alam mo na bawal. Ba't ka nagbitbit? Ang sabi niya, baka magpunta doon at saka magbarilan daw sila. Jenny, totoo ba na may iba pa raw mga botante dyan sa North Cotabato na nagbitbit din daw ng baril sa presinto? Ano naman ang ginagawa ng mga otoridad para masigurong wala ngang gulong mangyayari? So far, Marga, yan pa lang yung naitala ng PNP na nahuli nga nila na may bitbit nga ng baril na pumasok sa isang polling precinct dyan sa Alyosan. Aside from that, wala pa namang nare-report ang PNP. At sa ngayon nga, lahat ng entry at exit points dito sa 7 bayan sa North Cotabato ay bantay sarado ng checkpoint ng PNP at ng AFP. Iba pa yan doon sa mga nakatalaga sa mismong mga polling precinct. Sa Talanga, nasa mahigit 1,000 mga miyembro ng Philippine National Police at mahigit 1,000 miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang nakakalat ngayon dito sa North Cotabato. Marga. Jenny, kumusta yung voter turnout? Marami ba tayong mga kapatid na pumunta para bumoto? Mayan, ayon sa COMELEC, inaasahan nila yung 70 to 75% na voters turnout dito nga sa North Cotabato dahil sa tala nila nasa 300,000 yung botante dito. Pero so far sa pag-iikot natin sa ilang polling precinct dito sa Mid-Sayap, partikular na nga sa Barangay Ulandang, mangilan-ngilan pa lang kahit sa mga oras na ito yung bumoboto. Sa labas ng presinto na yan, Mayan, ay nakabantay yung ilang miyembro ng MILF. Wala naman sila mga dalang armas, nais lang daw nilang tiyakin yung seguridad ng mga kapwa nilang Muslim na boboto. Sa Agriculture Elementary School naman, mabibilang lang din yung mga boboto. Umaasa naman ang mga plebco members na lumabas ang mga residente at bumoto sana dahil pagkakataon na nila ito para nga mapalabas kung ano yung kanilang saloobin, yes ba or no. Dito nga sa tanong kung gusto nilang mapasama yung kanilang barangay sa magiging miyembro nga nitong bubuoing BARMM. Mayan. Jenny, mga anong oras target tapusin ang botohan dyan sa North Cotabato at ano naman ang paalala para dun sa mga boboto pa lamang? Marga, 3:00 ng hapon matatapos itong botohan sa BOL plebiscite dito nga sa North Cotabato maging sa Lanao del Norte at after niyan ay dadalhin na yung mga balota after ng canvassing, Marga, ay dadalhin na yung mga balota sa bawat munisipyo saka ipapadala yan sa National Board of Canvassers at ang COMELEC Manila na ang mag-aanunsyo ng magiging resulta. Paalala naman o panawagan din ng mga otoridad na maging yung mga teachers na humabol yung mga residente at huwag matakot na lumabas sa kanilang mga tahanan para bumoto. Narito ang pahayag ng isang miyembro ng Plebiscite Committee. Okay man, kasi inshallah, hindi kagaya ng Cotabato itong nandito sa amin na North Cotabato. Parang ang kuan dito, full support sa BOL. Sana po matapos ito ng matiwasay, tapos walang gulo kasi kami naman ginagawa lang namin ang tungkulin namin bilang mga plebiscite committee na mga guro.